Ang tawag ng Everest ay isang primal na tawag, isang siren song para sa kaluluwa ng isang adventurer. Ito ang pinakamaas na lugar sa ating planeta, isang matalim na ngipin ng bato at yelo na kumakalmot sa langit. At ang makatayo sa tuktok nito ay pangarap ng marami. Pero hindi ito isang weekend hike o isang simpleng lakad. Ito ay isang laban sa kakalikasan sa pinakamatindi nitong anyo. Ang susi para makaligtas ay hindi ang pagiging pinakamabilis o pinakamalakas. Ito ay ang pagiging pinakamatalino at pinakahanda. Isang step-by-step na gabay para marating ang tuktok at makabalik ng buhay. Hahatiin natin ang ekspedisyon sa malinaw na bahagi. Ginagawa nating serye ng kalkulado, sinadyang galaw ang tila imposibleng gawain. Ang paglalakbay ay nagsisimula bago mo pa makita ang Himalayas. Nagsisimula ito sa iyong isip at katawan, mga buwan, kahit taon ng mas maaga. Ang iyong pisikal na kalusugan ang pangunahing panangga mo. Bumuo ng pundasyon ng hindi kapani-paniwalang tibay, marathon na 2 buwan bawat hakbang pagsisikap. Matutong gumana sa kakaunting oxygen. Pinapatibay nito ang isipan, tumawid sa sakit at pagod. Kasing critical ang mental na paghahanda. Positibo, pero brutal ang katotohanan. Pagdating mo sa Nepal at matapos ang nakamamanghang trek papuntang base camp, doon magsisimula ang totoong laro. Ang pinakamahalagang salita mo ngayon, aklimatisasyon. Dahan-dahang iniangkop ang katawan sa manipis na hangin. Mababa ang presyon ng oxygen sa taas, nahihirapan ang katawan gumana. Ang pagmamadali ay nakamamatay, parang diver na masyadong mabilis umakyat. Kailangan ng oras ang katawan para makagawa ng mas maraming pulang selula ng dugo at mas mahusay magdala ng oxygen. Golden rule, umakyat ng mataas, matulog ng mababa. Ulit-ulitin mo ang pag-ikot pataas-baba. Mula base camp papunta sa Camp 1 sa ibabaw ng Icefall at sa Camp 2 sa Western Sum. Babalik ka sa base camp para magpahinga at mag-recover. Parang 2 hakbang pasulong, isa pa atras, pero ito ang pundasyon para sa death zone. Camp 3 sa Lot's Wall, nakalantad at nakakatakot. Camp 4 South Col, huling launchpad bago ang tuktok. Ang pasensya ay lahat. Sa Everest, ang iyong kagamitan ay hindi lang gamit. Ito ang iyong life support system. Multi-layered na kuta, moisture-wicking base, fleece mid-layers, at down-filled suit. Protektahan ang kamay at paa, lubang madaling ma-frostbite. Isang pagkakamali ay maaring magdulot ng pagkawala ng mga daliri. Helmet, climbing harness, ice axe at crampons, mga batayang kasangkapan. Headlamp na may ekstrang baterya, magsisimula ka sa hating gabi. Sa bag, insulated tubig, high-energy snacks, at personal first aid kit. Ang pagpili ng guide at Sherpa team ang pinakamahalagang desisyon mo. Hindi lang porter, mentor at lifeline, pamilya sa bundok. Nabibigkas nila ang panahon, nakikita ang ligtas na ruta, at alam kung kailan babalik. Ilan sa pinakamalakas na mountaineer sa planeta, pumili ng kumpanyang patas at kumpleto sa gamit na team. Tiwala at tuloy-tuloy na komunikasyon ang pundasyon ninyo. Sabihin ang tunay na nararamdaman, gamot, dagdag o 2, o bumaba kung kailangan. Gusto nilang magtagumpay ka, pero higit sa lahat, mabuhay ka. Tandaan mo yan. Pagkatapos ng mga linggo ng aklimatisasyon, bumubukas ang weather window, ang gintong tiket sa tuktok. Aalis ka bandang alas 9 o alas 10, isang linya ng ilaw na gumagapang paitaas. Manipis ang hangin. Karamihan ay may supplementary oxygen. Bawat hakbang ay napakalaking pagsisikap. Sipa ng hakbang, huminga, sipa ulit, huminga. Lumiliit ang mundo sa ilaw at sa ritmo ng paghinga. Tatawirin mo ang ilalim ng Seracs, liliko sa Summit Ridge, at susuungin ang Hillary Step. Matindi ang lamig, humahabol ang pagod, nilalaro ng altitude ang isip. Panatilihin ang tutok, oxygen, clip-in, at tumpak na yapak. Pagkalipas ng 8 to 12 oras ng pagtitiis, maabot mo ang huling umbok, kurbada ng mundo, dagat ng upang tuktok ng mundo. Kagalakan pero tandaan, kalahati lang ng daan. 15 hanggang 20 minuto lang. Maraming aksidente ang nangyayari sa pagbaba. Ubos ang adrenaline. Isang maling hakbang ay maaring nakamamatay. Nagbabago ang panahon sa iglap at ubos ang katawan. Panatilihin ang konsentrasyon, hydrate, kumain, makipag-ugnayan sa guide. Ligtas na makabalik sa camper, iyon ang tunay na sukatan. Sa buong ekspedisyon, maging maingat na tagamasid ng panahon at ng katawan mo. Ang malinaw na kalangitan ay maaring maging blizzard sa wala pang 1 oras. Basahin ang mga palatandaan, tingnan ang ulap, damhin ang hangin. Ang pagbalik ay hindi kabiguan, ito ay karunungan. Kung lumalala ang ulo, nawawala ang koordinasyon, basa ang ubo, at ubos ang lakas, bumaba ka agad. Maaring magsimula ang haze o hape, nakamamatay sa loob ng oras. Maging tapat sa guide. Kapag oras ng bumaba, pinalang desisyon.
Maari kang bumalik at subukan muli, hindi ka makakabalik mula sa patay. Ikaw ay panauhin sa Nepal, Chomolungma, ina ng mundo. Igalang ang kultura at tao. Sundin ang leave no trace, dalin lahat ng dinala mo. Ang paggalang mo sa kapaligiran at komunidad ay refleksyon ng pagkatao mo. Higit pa sa punto sa mapa, ito ay paglalakbay na magpapakita kung sino ka talaga. Tuturuan ka ng kapakumbabaan, pasensya at katatagan ng espiritu. Walang shortcut, masusing paghahanda at hindi matitinag na pasensya. Lubos na paggalang sa bundok at lakas ng loob na bumalik. Ang tagumpay ay pag-uwi ng buo, may kayamanang karanasan. Isang kuwento na ikukuwento. Makaligtas muna pagkatapos ay manakop.